Hello po, magandang hapon. Update po tayo dito sa unit ni ma'am sa phase 4. Ayan. Nagawa na rin po pala nila Kuya Jake ng pinakarampa dito. Ito ma'am yung sinasabi ko sa iyo na pag naglagay tayo dito ng drainage, hindi ka hahakbang. Kumbaga, aakyat ka na parang pataas, pero hindi ka hahakbang ng pangmalakasan. Hindi mo pupersa yung tuhod mo, tsaka yung tuhod ko rin. Ayan, parang aakyat tayo paunti-unti. Ayan po. So, bali ma'am, pasensya na hindi ako nakakapunta. Kasi nga po, sabi ni Ray, wala pa naman tayong ipapakitang maganda dito. Kasi nga, may mga sinesemento pa. Bali ma'am, ito nga po pala yung pinto mo, solid door. Yan o, pipinturahan na lang po natin to. So I think ma'am, alam ko hindi pa natin to nabayaran. Tsaka yung hamba. Hindi pa naman kasi ako sinisingil ni hardware. Pero malalaman ko naman doon kung ano yung mga nakuha. So, bali, tinatapos lang po natin yung mga semento works natin dito. Kasi, pati po yung pagwa-wirings, bago po pumasok yung ating mga magta-tiles, tsaka yung magsi-ceiling works. Ayan. So, siguro po mauuna siguro muna yung ating ceiling works. Para hindi naman ma-damage yung ating tiles. Medyo malapad-lapad po kasi itong row house, mahaba. Ayan. Yung wala pa po ata sa extension, aabot po ata ng 55 pieces na tiles. Tapos hanggang dulo na sa 60-70 na po ata aabot. So bali, ito po yung tawag ba dito? Lababo ni ma'am. Ayan, picturean natin. So ganito na po yung task niya. Ano pa to? Kasi meron tayong, magka-tiles pa tayo. So, tataas pa ng konti yung ating flooring. Then, ito na po yung sakalan, tsaka sa lababo. Ayan, nakaabang na. So, lahat naman po ng tiles ni ma'am naka-ready na. Hindi nga lang natin pwedeng agarin yung gawa. Kasi po, magwa-wirings pa kami dito. Magilinya pa kami ng wirings. Tatanungin ko pala si ma'am pag napanood mo to, kung saan tayo maglalagay ng wirings. Ayan po. So, ito po yung pinto ng ating bathroom. Pinalaki natin yung bathroom natin. Ayan. So, nasinsil na rin po. Nalagyan na rin siya ng mga tubo, mga abang. Tapos, na-flooring na rin po siya. So, tile setter na lang po hinihintay dito. Tatanungin ko rin si ma'am kung ilang ilaw dito. Ayan. Magkikisami rin po tayo dito. Tapos, nakapaglagay na po tayo para sa niche. Ayan o. Then, yung bintana po ni Lumina, stay lang po muna. Stay pa rin po yan kasi gusto ng may-ari. Meron pa rin pong dadaluyan ng hangin o kaya pinaka-exhaust. Tapos dito po, nakabitan namin yung hamba. O, diba? Ayan yung hamba. So, bali last time, hindi ko po kasi napupuntahan, gawa na medyo busy. Dito po yata nakapaglagay sila Kuya Jake ng asintada. So ma'am, pasensya na po. Pasensya na po ma'am. Kahit si Ray ma'am nagulumihanan. So ito naman po kasi suggestion ko talaga. Ayan po. So itong pinaka wall ni Lumina hanggang dito po, dinimolish namin. Tapos minove namin siya dito. Para po humaba yung pinaka bedroom nila ma'am. So, dito po yung headboard. Ayan. Ito rin po, naka-tiles din po ito. Dito yung headboard. So, maglalagay po siguro tayo dito ng outlet. Ayan. Tsaka dito. Ayan, may mga nakaabang na rin dito. Tsaka doon. So, ito pinto. Ang palo po ata ng pinto is dito. Tatama na siya ng konti sa AC, pero syempre hindi mo naman siya itatama pa ng husto doon. Hanggang dito lang naman yung AC natin. Ayan. So yung AC natin, nasukatan na rin po. Ayan, nakaabang na. So, dito na lang po, linggit na lang po yung magiging sliding
sliding door ni ma'am dito. Ayan po. Tapos ma'am, tinatanong ako ni Ray kung saan daw po ilalagay yung washing. Sabi ko, dito, dyan na rin yung gripo, dyan na rin yung abang ng ating saksakan. So, magiging open po dito. Siguro dito natin ilagay yung outlet para hindi po ng basa. Meron naman po mga outlet na may mga cover. Ayan. So, dito yung magiging likod ng ating AC. Ayan, sakto yan. Nagbago po kasi yung isip ni ma'am na dapat po talaga is dalawang split type AC to. Pero, gusto niya window type na lang. Ayan, kasi inisip niya yung installation kung paano. So, yung ating window type, nandito. So, yung tulo po ng ating AC, dito na rin po siya pupunta kasi meron tayong drainage na gagawin dito. Kasi dito nga po yung laundry area. Ayan. So, nakaka-excite. Yung nga po pala, yung pang bathroom, sa installer po yun. Bali, ang gagawin lang po namin is abang lang. Ayan, ang ganda rin, no? Ang ganda rin ang pinaka-setup ni ma'am. Parang parang bago po to sa pinaka-setup ng row house. Kaya nakaka-excite. Tapos maglalagay din po tayo ng insulation. Ito po. Idudugtong na po natin dito yan. Tapos yung ating ceiling, ipa-flat po natin yan. Flat ceiling lang po tayo, wala tayong cove dito. Kasi yun ang gusto ng may-ari. So kung mapapansin nyo, biglang laki na yung ating ating row house. Makikita mo talaga yung ganda nito pag na-install na siya ng tiles. Sobrang na. Tapos may mga pintura na. Ayan, ang dami pong tiles dito. Nakaka-excite. So, before po tayo mag-ceiling, siguro, mag-leak test po muna kami. Babasahin po muna namin yung roofing. Para malaman din po namin kung saan yung mga possible leaks. Tapos, malagyan po namin siya ng Bulka Seal. Tapos, ma-retouch po ng pintura. Para po, protection din po sa bubong ni Lumina. Actually, matibay naman yung bubong ni Lumina kasi makapal. Kailangan mo lang sigurong i-maintenance. So, maganda rin na naka-stay lang yung ating bintana dito. Para, yun nga, yung ventilation kasi. Tapos dito po, maglalagay din po tayo dito ng metal spandrel. Yan, kasama po yan sa bilang natin. Yun, siguro babaguhin na lang natin siya. Then, di ko alam, maglalagay din po sila siguro dyan ng, ng alulod. Para dito rin po yung bagsak ng tubig. Ay, nakarayod. So, bali, ayan nga po, nakapaglagay na rin po tayo ng insulation. Pati rin po dito sa may loob, nakapaglatag na rin po kami ng insulation. Bali, inipitan po namin siya ng alambre. Ayan po. So, okay na rin po yung alambre. Medyo mahal din po kasi ang chicken wire. Okay na rin po yung alambre. Basta hindi naman po masyadong layo-layo yung ating paglalatag. Ayan. Kung makikita nyo, is flat na flat din po talaga siya sa ating roofing. Ayan. Pati rin po itong bathroom. Tsaka po dito sa ating room. Ito po yung room po dito. Ayan. Nag-start na rin po mag-tiles. So, bali, ito rin po is lalagyan din po natin siya ng insulation. So, maganda rin po palang i-renovate ang row house kasi halos talagang papalitan mo rin talaga lahat eh. Ayan, maglalatag din po tayo ng insulation dyan. Ayan siya, meron na siyang nakalatag dyan. Yung mga sobra-sobra nga po pala, pinasiksik ko na kasi sayang din naman, 'di ba? Para bawas din talaga yung init.
Bali, dito po, in-instruct lang ni Ray si Tatay Jerry para po sa pag-i-install ng tiles. Doon pa banda. Yung guhit ng tiles. Ay, ito. Yeah. Oo. Sapatin mo na yung ano doon. Sa pamilya. Mountain dito. Ha? Mountain dito. Dito. Yan o. Masang dito, doon yun. Masagad yun doon. Oo. Ano mo yung konti? Ano ganyan? Pasok yung bungin yun. Yes. Saan ang guhit mo? Ito. Ano ganyan? Ano? 118. Pasok yung bungin yun. Pasok nga. 118. Ayan. Pasok pa kasi may kornisa pa dyan eh. May kornisa pa yun. Anong kulay ito dito? Dito? Yung para sa'yo papunta doon? Oo. Doon ako mag-rely sa bilang. Sa bilang ako mag-rely kasi walang picture eh. Sa dami ng tiles. Check mo nga. Kasi may mga sa CR, may mga sa ano. Pati ito eh. Ito. Ano, hindi ko alam. Mag-rely sa ano. Kasi marami ito eh. Hello po, good morning, good morning! Update po tayo dito sa project namin sa Phase 4. Amy Row House po siya na inner unit. Ayan. Dala rin po namin pala yung dalawang tiles na violet po ang kulay dahil po nagkamali po ng install. Ayan. So, bali pinahakot na rin po namin yung mga palambak dito. Then, as of now is nalatagan na rin po siya ng mga metal parings. Nalagyan na rin po siya ng insulation. Ayan po. So, bali itong unit ni ma'am, meron din po siyang metal spandrel. Ayan nga po. Dahil nakikita nga po nila sa mga gawa namin, syempre, gusto rin po nila ng ganon. Madali lang naman pong gayahin gawa ng naumpisahan na rin po kasi namin sa pinaka-design. Kaya wala naman po magiging problema kahit magkapare-parehas. Pero pagdating po sa interior, nagkakaiba na rin po sila ng mga setup, ng mga design ng tiles na gagamitin, pati rin po sa mga pintura. Pagdating naman po sa gate, syempre alam nyo na sa Ray House Makeover, iba-iba po talaga ang design namin pagdating sa gate. Ayan, nagiging suggestion po talaga namin na dapat iba po yung maging design ng gate nyo. Ayan, basta kaya po namin yung design, go po namin yan. So, ito po, nailagay na yung mga metal parings, tsaka po si channel. Ayan. Dito po sa part na to, maglalagay po tayo ng tiles. Request po yan ng may-ari. Ayan po. So, mas pabor po sa amin na tiles na lang instead of pintura. Kasi nga po, syempre, madudumihan, mababakbak. So, mas okay na po yung tiles. Abangan po natin sa mga susunod na araw. Dito naman po sa loob, nakapaglagay na rin po kami ng mga metal parings. Ito pong unit ni ma'am is flat ceiling lang po ito na PVC panels na white, then may mga kornisa. Ma'am, pag napanood nyo po to, pa-senda lang po kung ilang ilaw po ang ilalagay namin. Ayan, so mas para ma-wiringan na rin po namin, maabangan na rin po namin kung ilang po mga ilaw ang ilalagay.
So, yun nga po, minsan may gumagawa pero hindi po ako nakaka-update. Lalo na po meron kami mga projects sa phase 3 na malapit nang matapos. So, yun po muna ang inuuna namin gawa ng para ma-turnover na rin po namin. Makapag-focus na rin po kami sa ibang mga projects namin. So, eto meron po dito mga switch, ayan, para tandaan po yan, markings, di ba? So, mas maganda may ganyan para mayroon na rin po kaming pinaka-guide kung saan namin ilalagay, di ba? So, ito, wawiringan po muna to ni Ray before po tayo magsara ng ating kisame. So, ito pong kisame dito sa row house, inangat po namin siya, tinaas po namin siya, then pinantay. Kasi po naka-island po ng konti yan. Then, dito naman po sa ating back extension, yung pinakadulo po, yung pinakalikod is room po ito. Ayan. Bali, inadjust po namin yung pinaka-wall para po mas malawak yung kwarto ni ma'am. Ayan. Then, naka-wall tiles din po siya. Sa violet po, dyan po yung, purple, dyan po yung kanilang headboard. Meron na rin tayong nakaabang na switch. Then, meron tayong mga convenient outlets na nilagay din po dyan. Tapos, naka-wall tiles po yung ating room. Ayan. Dahil, alam nyo na, extension to. So, mas suggest po talaga namin naka-wall tiles. Ito po is 30 by 60 na may konting design. So, mas maganda po yung ganyan. I think ceramic po siya. So, pag nag-install po tayo ng tiles, yung mga dulo, kailangan po natin siyang punuin ng halo. Ayan. Kasi pag naglatag tayo ng tiles, hindi naman po lahat talaga nalalagyan yung area. So, kailangan po natin i-peel yung mga gilid-gilid. So, mas maganda po ang row house na maitaas po natin yung ceiling. Ayan, medyo mababa po kasi. Then, ipantay na rin po natin siya. Ayan, meron na rin po tayong insulation na nilagay dyan. Okay na po yung insulation. Pero ito po, lalagyan po muna namin siya ng Hardiplex. Thank you po. Hello po, magandang hapon. Today is Monday. Ayan. Medyo sinipag akong mag-ikot. Ako lang. Si Ray busy. Nag-receive po kasi, mag-receive po dapat ako sa phase 5 ng materialis kaso ang tagal. So, bali naisip ko, dumaan na lang dito sa phase 4 tsaka sa phase 6. Ayan po. Ito po yung kwarto po dito sa likod. Kung mapapansin nyo, sobrang lumawak po siya. Ayan po. Hanggang dito lang po yan talaga before. Pero tinibag namin, then naggawa kami ng panibagong wall. Ayan po. So, mas suggest ko rin talaga gumamit kami ng wall tiles, para po hindi na rin si client ko paulit-ulit ng gastos kasi nga kung kung pintura, tapos back extension, may katalikuran, magkakaroon ng leaks. Possible po kasi talaga yung pintura natin is mag-moist, lumobo, tapos katagalan, yung kulay puti magiging kulay brown na, kulay dilaw na. So, mas maganda po talaga wall tiles. Ito po yung design ng tiles ni ma'am mo. Ayan po. Ang ganda. Para rin nga siyang may halo pa rin siya ng violet or purple. Ayan po. So, kung mapapansin nyo yung ating latag ng 30 by 60 is parang 1, 2, 3, 4. Parang nasa 240. Nasa 2 meters mahigit yung lapad dito sa ating room. Tapos ito po, parang itong ating headboard. Yung para po sa headboard natin is purple naman po yung napili ni ma'am na kulay. Ayan. So, instead na yung ating bed frame is pahalang na ganito, dito po yung kanyang headboard. Tapos dito naman yung saput. Then, naglagay na rin po tayo ng additional outlet. Last time, nakalimutan po maglagay ng switch para po sa ilaw. Buti na ihabol. Tapos, natama na ni Tatay Jerry yung ating tiles dito na palitan na namin. Yung dalawa po, last time. So, pag ganyan po kasi may guhit-guhit, visible na visible talaga yung baligtad o yung maling pag-install. Hindi na po natin sinagad kasi maglalagay naman po tayo ng kisame. Ayan po.
Then, si ma'am ang gusto niya is yung kanyang pinto is solid door. Ito po para sa aircon. Ayan, meron din tayong open dito. Sliding door naman pong ilalagay natin dito. Bali, ayun po is ipapa-install na lang ni ma'am. Ayan. So, yung ating inside gutter dito sa back extension, ayan po siya. Tapos dito po yung bagsak niya. Nandito po yung ating PVC. So, pag nag-install po ng pinto, dapat tandaan lang. Baka po tamahan yung PVC. Pero, sasabihan naman po namin. I think mga nasa... Nakalimutan ko yung sabi ni Kuya Chike. Parang nasa 1 inches po ata. Not sure lang. Pero, medyo tago naman or nakapasok naman doon yung ating tubo. Ito na po yan. Dito na po yung bagsak ng tubig. Ayan po. Tapos... stay pa rin tong window na to kasi gusto ni ma'am may ventilation pa rin, may lalabasan pa rin ng hangin, iikot pa din. So ipanguhuli po natin yung floor tiles natin dito. Tapos dito yung ating mga metal parings, ayan na oh. Wirings na lang po ang kulang dito. Wirings na lang. So medyo tinaas po namin yung ceiling. Tumaas po talaga siya. Ayan lang, makikita niyo yung kulay puti na yan. Hanggang dyan lang po yung ceiling pero tinaas namin siya. Tapos dito naman is bumaba. Kasi nilevel po namin yan eh. So ito, pag nalagyan po ng wiring, sasarahan na po namin siya ng Hardiplex. Then tsaka po namin ilalagay yung PVC panels. Same lang po dito sa ating bathroom. Ayan, same lang po dito sa ating bathroom. Panghuli na rin po natin itatiles. Tapusin po muna natin yung ating mga ceiling works. Ayan. So, meron na rin po tayong mga cornisa na gagamitin. Ayan. Ito nga po pala, walang cove dito, walang drop. Flat ceiling lang po ito. Flat ceiling lang siya na PVC panels. Kaya tatanungin ko si ma'am kung ilan po yung magiging ilaw. Possible na ilaw dito. Pipicturean ko nga. Picturean ko. Para matanong ko si ma'am kung ilan ilaw ang ilalagay dito. Para ma-wiringan sa rin po siya ni Ray. Pati alam ko sa CR, tag-isa po yan eh. Tag-isa. Tapos dito sa room, tatanungin ko rin muna. So meron tayong insulation dyan. So kung mapapansin nyo, kahit yung ibang mga retaso ng insulation, pinasiksik ko na rin po. Kasi sayang, wala na rin naman paggagamitan. Instead na itapon, isiksik na lang po dyan para kahit paano mabawasan po yung init. Ayan o. Ang daming outlets. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Kung magpapa-additional kayo ng ganyan per gawa, hindi po isang buong unit. 500 po yata kada isang butas, isang outlet. Ang singilan nila. Not sure lang po sa iba. So, bali dito, tinutuloy na ni Kuya Limbuel yung pag-i-install po ng metal spandrel. 3 ilaw po ang abang natin dito. Ayan, ito naman kay ma'am is light brown. Light brown naman yung napili. Ano pang ilalagay dito? Ayan, naka-wall tiles din tayo dito, side by side. Yung tiles po namin dito is malapit lang sa kulay ni Lumina. Halos same lang din sa kulay na ganito. Gusto kasi nang mayari, naka-tiles. Ayan, tiles natin yan. So, ganun lang. Pag nakapunta ako, may update. Pag hindi, wala. Diba? Dahan-dahan. Dahan-dahan na sugat. Ayan. So, mas maganda po talaga metal spandrel. Pero kung gusto nyo PVC, okay lang din naman. Walang pilitan kung anong gusto. Ganyan po siya, isalpak lang siya, tapos iriribit mo lang.
So, dadaan po muna tayo dito sa ilalim ng tulay. Ayan o. Ay, nabasag na. Bali dito naman po sa may labas is ini-install na po natin yung deco stone. Yung deco stone ni ma'am, iba rin po to. Anong sukat na ito? Sukat? 15? 3 by 30. 8 by 30. 8 by 30. Sente. Ganda rin nito. Picture na natin. Ayan. Ayan, ang ganda oh. Ang ganda ng spandrel ni ma'am, light brown lang siya. Ayan. Gusto lang kasi din ni ma'am dito medyo light lang. Meron din po tayong vent dito. Ayan o. Ayan o. Hello po, good morning. Update po tayo dito sa project namin sa Phase 4. Amy Row House po siya. Inner unit. So, bali, natapos na po namin yung pag-i-install ng deco stone dito sa may mga poste. Ayan, meron din po tayong moldura na nilagay. Then, may mga nakaabang na rin po tayong wirings para po sa ilaw. Tapos, dito po sa may front wall is gumamit po tayo ng 40 by 40. Sila po ang pumili niyan. Ayan. Pwede naman po yun yung mix deco stone tsaka mix po na tiles. Tapos, standby po muna yung ating ceiling. Gawa ng meron po tayong, nagta-tiles po si Tatay Jerry dito. Ilang kulang? So, mas prepared ng may-ari, naka-tiles yung kanyang front. Gawa ng, yung mababasa lang daw po yung pintura. So, okay lang din yan as long as medyo close po yung kulay kay Lumina. Kaso po kinulang kami ng 6 pieces according po sa tile setter. Kaya ayun po, nag-PM na po ako agad kay sa pamangkin ni ma'am para po maka-order na sa all home. Gawa ng baka po maubos yung stock. So according kay Tatay Cherry is kulang po siya ng 6. Gawa ng ito nga po. Pati po yung sa likod ng poste is naka-tiles din po siya. Okay din. Pag nakita nyo po to sa gawa namin, baka po i-suggest nyo naka-tiles. Actually, mas maganda rin naman talagang naka-tiles. So, bali, ito pong wirings dito sa mga ceiling ni ma'am is pinag-iisipan pa namin yung final. So, baka po next week, ikasa na po ni Ray yung pag-wirings dyan. Gawa ng meron na rin pong instruction si ma'am. So, malawak po kasi yung ceiling nila dito dahil wala tayong cove, wala tayong drop. So, pinag-iisipan po namin yung mga nakarang araw paano yung magiging setup ng ating wirings. Thank you po.